It's not for me, but for Dave po. May pag-uusapan sana tayo. If pwede ko bang makontak si Madam, the wife of the wife of Sir Wonderful Camping? Pwede ko ba siyang makausap about that matter? But the concern is you, kasi because it's urgent. It's urgent really, and we need it early morning tomorrow. Yun po yun. To deal with it once and for all. Yun na, I have instructed them to do something, but we really need the assistance of the MIU, like you. We need some connections here kasi it will be in the city. So sana lang because para lang po matapos na yung lahat, para once and for all nga sabi ko is we can deal with this problem. Kasi if we will wait for long, there might be some things happen. So yun po yung pakiusap ko. If there is a way that I can message you and give you the number of the person na kasabwat ko 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 is because they really need it so bad, really. Tomorrow po sana kung pwede. We need MIU po. Ay, Madam Imelda natin, no? Alam ko na si Cousin Men's in Uniform maybe, sabi niya. Hindi ka nagkamali. Ay, sorry po. Kaya nga, sabi ko nga, doon sa post ko sa YT ko, pinaglaplanuhan at pinaglaplanuhan at pinaglaplanuhan. Diba? If you will read my post sa aking YT, malalaman po. Ano sinabi ko yun? Pinaglaplanuhan. Plaplanuhan. Plaplanuhan. Tinumpay ko nga, diba? Rantes, diba? Ganun lang yun. Sabi nga nila, pagalingan na lang ng estratehiya. Diba? So, mas magaling yung strategy namin. Kaya, ito, we are the champion, you are the loser. So, sabi ng Cousin Sir Wonderful Camping, sana noon, inalagaan mo ng mabuti ang bata. Ngayon, kuhanin mo without papers yun. At without papers, yun lang, pagbuhatan ko ng kamay, paluin mo ng belt, pagsalitaan ng hindi maganda, kahit 17 na, pinapalong pa. O, di ba? Doon nga sa flying na, di ba? Alam mo yung inutusan mo yung isang tao. Okay, magkukwento ako makikinig kayo. Inutusan mo yung isang tao na meron siyang bibilhin. He forgot one thing, na pinapabili mo. Dahil ba sa pagkalimot niya, pagbubuhatan mo ng kamay, sasampalin mo. Kaso, iba ang sumalo ng sampal mo, di ba? Iba yung sampal mo. Kasi sinalo yung sampal na para sana doon sa isa. Di ba? Tapos, pagpunta doon sa isa, kasi tatlo sila di ba? Sinampal mo din siya. Di ba? Then after which, kumuha ka ng pumalo, pinalo-palo mo. Kaya tuloy, nagkaroon ng pasapasa, ng, ano ba yung marka? Nagkaroon tuloy ng marka yung kanyang mga binti. Di ba? Akala mo hindi ko alam yun. Alas 10 ng gabi, may pumunta sa inyo para mag-rescue. Di ba? Akala mo hindi ko alam yun. O secret, sinasabi ko, naiinis yung kapatid mo sa secret ko because I know many things na hindi alam ng marami. Ngayon, may mukha ka na kukuhanin mo siya ng sapilitan. Doon sa kung saan ko inilagay. Wow, grabe ka naman. Super duper. Hindi ganun kadali. Kaya nga, sabi ko nga, doon sa post ko sa YT ko, pinagplaplanuhan. Diba? If you will read my post sa aking YT, malalaman niyo po. Ano sinabi ko yun? Pinagplaplanuhan. Tinumpay ko nga, diba? Rantes, diba? Ganun lang yun. Sabi nga nila, pagalingan na lang ng estratehiya. Diba? So, mas magaling yung strategy namin. Kaya ito, we are the champion, you are the loser. So, huwag mong sasabihin. Pipilitin mo talaga, tatawag talaga kami ng police, or before pa makuha mo, pagre-reportin ko na siya sa police. Papupuntahin ko na siya sa DSWD to report everything that you have done to him. Subukan mong puntahan at kuhanin siya. Tignan ko lang kung hindi posas at ilalagay sa mga kamay mo. You don't have the right to do so. Kala mo lang. Diba? Sabi ng Cousin Sir Wonderful Camping, ngayon, pilitin mo na kuhanin ulit. Kapal ng mukha mo, Mahiya ka. Sige, try mo gawin. Pilitin mo, hindi na matutuluyan ang bahay mong galing lahat kay Dave, sabi niya. Di ba, Madam? Cousin Sir Wonderful Camping, kaya na mas nagiging matapang ang pagdagdan ka. Di ba? Kung baga nabibigyan tayo ng inspiration ba to go on, kasi at least alam natin, mayroon sabihin. Basta alam natin, katauhan ni Madam Cousin Sir Wonderful Camping is, ayun na, di ba? Sabi ng Cousin Sir Wonderful Camping, ngayon, pilitin mo kuhanin ulit. Miss Apple de Palo. If pilot kuhanin, i-video mo. If pilit pala ito, sorry. Pilot kasi. If pilit kuhanin, i-video mo. Tapos punta agad sa police station, file a case, kidnapping. So, yun na yan. Diba? So, ilipat na po natin. Kasi po, diba, may drone tayo doon sa bahay na to. Pinaplano na, papunta pa lang po sila. Na-wire na po natin. At napalipat na po natin. So, pagdating doon, wala po silang nakuha. Pero pinipilit po nila si Nanay Apple to say where he lives, where he is now at the moment. Kukuhanin daw niya. Diba? Alam mo yung parang yung pahiram-param ng laruan, tapos kung kailangan mo na kukunin mo na. Kasi iyo, di ba? So, yan talaga siya, pinagkamali. Sabi nga nila na 1, 2, 3 din, kahit pa paano. Di ba? So, yun. Ulitin ka na lang, makinig ka na lang. Sasabi ni Madam, kasi Sir Wonderful Camping, ngayon pilitin mo kuhanin ulit, Miss Apple de Palo. If pilit kuhanin, i-video mo, tapos punta agad sa police station, file a case, kidnapping. Di ba? Para maiwasan yung ganon, if I were to decide talaga, makinig ka, ikaw magde-decide, hindi ako magde-decide for you, okay? Kung ako lang sana masusunod, Kung ako masusunod, I'll go directly to the DSWD and magreklamo na lang ako doon. Di ba?
Of course, so nagreklamo na ako doon, may picture naman doon sa mga latay-latay sa kanyang mga binti. Aba, vow siya agad-agad, di ba? Wala na siyang katatakutan. Matik na, kung ano man yung gusto niya i-retrieve, he can retrieve it immediately. So, yun po yun. kung yung pinaka, ano na sa akin, kung pinaka matapang na movement, yun talaga gagawin ko. Once and for all, isang move mo lang, kuha na agad. Walang ka-effort. Ganun kasi, di ba? So, baka, ano kasi ako katapang kapag nakikita ko may matapang din akong kausap. Pero that's the best way. Yun talaga yung best way na, kung talaga gusto mong kuhanin lahat, one time lang, ganun gagawin mo, you go to DSWD, mag-report ka doon because you are under that protection. And then go to the police station for assistance. Di ba? Kung gusto mo ng escort, baka sabihin na lang nila, sige, escort na nila. Punta tayo doon. And then, alalahanin po ninyo ang bawsi, especially yung ganyan na pananakit, no bail. Di ba? Lalo-lalo na, gusto mag-testify din yung isa. At yung isa pa, patay ka ngayon. Di ba? Hindi kita tinatakot, nagsasabi lang ako ng totoo. Makinig ka. Kayo ng mga alporis nga, iparating nyo sa kanya yung mga sinasabi ko dito. Hindi ako takot. Andyan si Madam. Kasi sa wonderful camping. Di ba? Sabi Madam Edgar's Love Channel, mukha ni Dave. Sabi ni Sir, kasi Sir Wonderful Camping, sorry nakakalimutan ko lagi. Ma'am, hindi sila gagawa ng gano'n. Si Ramil, nagdala ng police for what? Sabi ng gano'n, kapal ng mukha mo Ramil. Ibig ko sabihin, he went to the biological mother to take him back daw. Kukunin daw niya pabalik. But the mother says like this and like that, di ba? And then, pinipilit nilang alamin kung kanino or kanino napunta si Kuya Dave. Kukuhanin daw nila. Kaya nga sabi ko nga, yung maliwanag ng pagkakapaliwanag ko, medyo late lang yung response ko. Yun po yun, di ba? So, doon pa lang kasi makikita mo niya, di ba? Nagpabili ka, he forget something. He forget to buy. Tapos pagbalik niya, so sobrang galit mo. Yung sinampal mo siya, pero iba yung sumalo, di ba? Dahil hindi mo siya tinamaan yung kasama niya, sinampal din niya. Di ba? Ang ginawa niya, doon sa isa, na unang sinampal niya, na sinalo ng iba, pinalo niya, nagkalatay-latay. Alas 10 ng gabi, nagpaparescue yung tao. So, you see, the rescuer went there, di ba? Without telling them that lad called for a rescue. Yun yung sinasabi nating flying chair. So, akala mo hindi ko alam yun ha. Sabi nga nila, huwag kang mamintang. Kung walang katotohanan, may mga picture ng latay sa binti ng taong iyong pinalo-palo. Sabi ng kasi ni Wonderful Camping, so super nanay, live na. Ano kayang topic mo? Fake news? Ngek-ngek mo. Hahaha, sabi niya. Fake news ba? Hindi ba niya alam na aligaga ang kanyang super tatay, super dad, sa paghahanap kay Dave, o di ba? Akala kasi niya is kayang-kaya talaga nila. You don't underestimate someone else when you don't know him really, kasi it will lead you nowhere. Sabi mo ng BFF and Dearest Love Channel, right decision, a right move. Ang sinasabi mo, BFF, for the record. Diba? Baka kala niya, hindi natin nalalaman yon. Alam po natin, nalalaman po natin. May mga tao nagsasabi sa atin. Kaya po natin nalalaman. Though we don't live with them, yung mga tao namang nakatira doon sa kanila, sila po yung nagsasabi. So, ganun yon. Sabi ni Madam Mami Oria Baltasar, aslam po paano po yung napakaraming mga regalo ng mga ninong at ninang at iba pang nagmamahal sa kanya. Hindi na po ba niya makukuha? Makukuha po niya, Madam Mami Oria Baltasar. We will wait for the right time, di ba? Naka-record po lahat po 'yon, mga bigay po, mga videos po nila, kahit i-delete po nila, meron na po tayong mga records, okay? So you don't have to worry about it. Sabi ng kasi ni Wonderful Camping, kung nagpapatulong sila kay Ading F, naku, wala 'yon. Walang alam 'yon, sabi niya. Ang alam niya lang, mag-advise kuno, wala nang kabuluhan. Hindi nga sumagot about the red car, di ba? Ang alam niya, takpan si Ramil sa mga ginagawa niya kay Dave. Yun lang. May vanir. I don't know your name, basta may nagsabi po sa akin, wag po kayong mag-alala. Nasa mabuting kalagayan po ang ating Kuya Dave. We hide him para hindi po siya mahanap. Kahit saan sulok ng mundo siya maghanap, nasa hideout na po siya. So, nothing to worry about it. So, wag ka pong mag-alala. Ikaw na may nagkwento din ng isang bagay. So, maraming salamat po sa pag-aalala para sa ating Kuya Dave. Ulitin ko po, sinabi natin din, makinig po kayo. Kailangan po malaman natin lahat itong batas na ito para hindi po tayo magkamali sa mga susunod na pagkakataon. At kung may pagkakataon na may mga mangyayari na ganito, alam na po natin kung ano yung gagawin po natin. Sabi natin din if someone forcibly takes a child who is not their own, he could be charged with child abduction. It's typically under Article 349 of the Revised Penal Code, which kidnapping and serious illegal detention. So, ayun po yun ha. Sabi ni Cassie of Wonderful Camping, daming marites. Hayaan nyo na po. Pampadami na rin ang views ko. Sabi ni Madam Admin Viana, specifically the act of taking a minor without lawful authority and holding them against their will and the will of the parents. Diba? It's against his will na po ngayon. Naninindigan na po talaga siya. Napapanood niya kasi ang Mami Daisy niya. Sabi ng kasi ng Wonderful Camping, feeling batas si Ramil, pero di niya alam ang batas kung pilitin niya kuhanin si Dave, buti hindi siya kinakasuhan ng illegal detention kasi na-detain si Dave within 5 years. Kaya nga pwede ba? Video shows everything. Tahi mo. Sabi Madam Luna 50, ano kaya reaction ni Ethel? Nakiiyak na lang siya kay Ramil? Ano na lang gagawin nila sa nalalapit na birthday ni Dave? Cancelled. Ay, sorry po, napangunahan ko na. Cancelled na po ang schedule nila. Kita niyo naman po sa post. Cancelled. Di ba? Sabi ng kasi ng Wonderful Camping, illegal detention is non-bailable. Pwede ka pang kasuhan, kaya lang, wag na kasi wala na si Dave doon. Kaya nga pwede ba? Wala na doon eh. Pero pipilitin mo na kukuhanin siya, may karampatang ano yan, di ba? Sabi ng kasi ng Wonderful Camping, ma'am,
ang nag-comment na si Lovecat ay taga-bahay Bato pala. Ha, ha, ha. Yes po. Alam niyo pala, taga-bahay na Bato po yung Lovecat. Kilala po natin siya. So, ayan niyo siya kung ano yung mga pinagsasabi niya. Ngayon, aligaga sila. Ngayon, ay, hindi naman. Hindi sila magkandaugaga. Okay. Hindi sila magkandaugaga sa paghahanap kay Dave. Ito nga, nakarating na sila sa bahay ng isang tao na kanyang sinaktan noong mga panahon na yon. Bahay ng tao na hindi niya kinausap ng maayos para sana magkaayos. Bahay ng isang taong alam niyang labis na nagmamahal sa ating batang minahal. Ngayon at kailangan niya ng mga tao na maghanap kay Dave. Pupuntahan niya yung mga tao na noon ay inalipusta niya ng todo-todo. Kapal ng mukha mo, Ramil, na pumunta ka sa bahay ng may bahay. Pasalamat ka, mababait sila. Kung hindi, nako, kawawa ka. Di ba? Ang maipapaya ko lang sa pamilya na yan is kapag nangyari pa ulit, tawag po kayo ng sa kinaukulan, makakasuhan po siya ng trespassing. At saka yun na nga, yung binabasa natin mga articles dito, non-bailable, okay? Non-bailable. So wala pong bail yun. Kahit gaano kakayaman, hindi ka po makakalabas. So tama po yun, Madam Cousin of Your Wonderful Camping. Si Lovecat po ay taga-mansion po. Gumagamit po sila ng mga code names. Nagtatapang-tapangan po sila, pero hindi po ako naniniwala sa tapang po nila. Gumamit po kayo ng fair account, gumamit po kayo ng account na talagang pinapakita nyo na kayo yun. And then, tirahin mo ako. Gamitin mo ang totoong account mo, di ba? Isa kang tuwag na gumagamit ng account ng may account. Sabi ni Cousin of si Wonderful Camping, ma'am, narinig daw nila kung malaman lang daw sino si Wonderful Camping, nagtapang-tabangan daw, ha ha ha, matapang naman ako Ay, gusto nila malaman? LT call. Ayan na, LT call, di ba? Saan ka matatakot? Sa tama o sa nasa kaliwa? Ganun lang yan, di ba? So, matapang ka naman talaga, bakit ba? Di ba? Ano yon? Nagbabanta sila? Sige, magbanta ka ng madagdagan ng kaso mo. Hintayin mo akong umuwi, ha? Malapit na. Cancelled na kasi ang pa-slot ng mga taong nagmamahal kay Dave. Di ba? Kinancel na nila kasi wala na nga doon si Dave. Bakit pa sila magpapasabog doon? Sinong pasasabugan nila? Yung tatay nila. Sorry for you. Di ba? Ano nga itong malaman nyo kung sino si Cousin of Sir Wonderful Camping? Kaya nyo? Talaga lang, gumamit kayo ng totoong account at atakihin nyo ako. Di ba? Tignan natin. Saan ba kayo mapupunta? Nek nyo. Ano po yun? Kami ang biggest support mo, kuya. The people around you love you so much. Huwag kang magbabasa, huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba na dinidiscourage ka or whatever form of salita na sinasabi nila sa iyo. Don't believe them. Believe in yourself. Nasabi ko na, yung dapat mong gawin, if possible now, if there is still time, 24/7 naman silang bukas diyan. And then, yun lang naman yung dapat mong gawin doon. The reason why you left. That is the best, the most important is the reason why you left. Diba? And the reason why you don't like to go back. Yun po yung dapat na malaman ko. You need to give your statement. And sworn statement po kasi. Kailangan po kasi yan. Before you can request the services of MIU, you need to give your sworn statement. Kasi doon po sila magbe-base if bibigyan ka nga ba nila ng ganun or hindi. Siyempre with the assistance of the person beside you. Di ba? So, yun po yun. So, huwag kang mag-alala kasi kanina kasi hindi ako makapag-isip ng tama. Ngayon, medyo bumabalik na naman tayo sa yun na. Di ba? So, yun. At saka nasabi ko naman na before gawa ka muna ng sworn statement and then sa sworn statement na yon nandun na lahat ng kailangan, but be honest to yourself and say everything that you wanna say, okay? That will protect you, sabi nga nila. Yun po kasi sabi kasi nila is huwag kang magsisinungaling, sabihin mo lang yung totoo and the truth will set you free. Yun po yung totoo, the truth will set you free and no one can force you to do things against your will, okay? No one can force you to do things against your will, okay? Remember, minor de edad ka pa and sabi ko nga kanina, the law protects you. Diba? Alam nila ang iyong karapatan at yun na nga, one time, big time ka na dyan. Hindi, ibig sabihin is minsanan na lang. Kasi isang bagsakan lang, andun na lahat. Diba? So, ganun po yun. Kasi ang gagawin nila dyan is your sworn statement may be wired through the other agencies and they will be the one to give the yun. And then, yun na nga. Di po ba? So, ganun po yun kasi. Kung saan nangyari, doon dapat isettle. Di ba? So, wag kang matakot. Nandito lang talaga kami. We will give support to you in every way. Sabi ni Madam Marilyn, hinihintay ko lang yung response sa akin nung kausap ko, okay? Sabi ni Madam Marilyn, di nyo na ba kayang tanggapin na wala kayong kikitain? Napakasakit na marinig, mag-e-ending na ang inyong mga channel. Dapat kasi patas lang ang laban, huwag manlalamang dahil lahat ng nananamantala may hangganan. Tama, di ba? Ulitin ko na lang. Di nyo na ba kayang tanggapin na wala na kayong kikitain? Napakasakit na marinig, mag-e-ending na ang inyong channel. Dapat kasi patas lang ang laban, huwag man lalamang dahil lahat ng nananamantala may hangganan. Diba? So tama ka, Madam Rachel Laroco. Lahat ng nanlalamang may hangganan. At yun na nga kung ano ang iyong ipinunla. Siyempre, kung ano ang bunga ng pinunla mo, yun ang aanihin mo. Diba? Sabi ni Madam Rachel Laroco, hi po Ma'am Oria Baltasar, mag-ingat po kayo lagi. Diba? So,
yun na, napag-usapan na natin, nasabi na natin yung mga dapat gawin. Aabangan po natin, bukas baka mag-click na naman ang camera 360, di ba? Titingnan natin, di ba? Malay natin, di ba? But we will ask also that they will record yung pag-uusapan. Kung pwede na lang i-record, kasi sometimes strict yun strict talaga yun. Sa palagay ko kasi hindi nila papayagan na may camera di ba? Kasi it's against the law. Di ba? Kasi ano siya mga ano muna yun. So, yun po yun. So, let's see. Basta, kuya, gawin mo muna yung pinapagawa ko sa iyo. Yun po yung process, okay? We must go due process of law. Hello, it's Ray. Huwag po lumabas sa process po. Yung due process, kailangan sundin muna yon. Kailangan na yun muna yung gawin. Para sabi ko nga sa iyo, whatever happens, anytime, anywhere, meron kang laban, meron kang hawak, meron kang pinanghahawakan. So, yun na. Di ba? Yun na yun. Sabi ni Madam Marilyn, aray nako. Sabi niya, sakit naman ng napala nyo. Ang sabi nyo, kayo lamang ang dapat paniwalaan. Ngayon, asan na kayo? Nang asar ka talaga, Madam Marilyn Guerre. Sabi ni Madam Melanie, hinahanap po ba si Dave? Si Luis, hinahanap din po ba? Bakit nila hahanapin si Luisito Bondoc Jr. na hindi naman nila itinuring na anak kahit kailan? Di ba? So, yun po yun. Siyempre, anong pakinabang nila kay Luis? Walay naman. Kasi mga sponsors ni Luis, di ba? Ano lang naman, di ba? So, siyempre, hindi ramdam, di ba? Siyempre, kapag si Dave kasi, si Dave talaga nag-akyat lahat-lahat. Di ba? Siyempre, siya yung hahanapin nila. It's because alam nila, babagsak talaga sila kapag wala si Dave. Pero paano naman? Kung natauhan na si Dave, paano naman kung ayaw na niya? Di ba? Paano kung siya na yung umayaw? Mapipilit mo ba? Ang tanong kasi, bakit sila umayaw? Bakit sila umalis? At bakit sila nag-retaliate? Yun kasi yung katanungan na kailangan talaga nilang tanungin sa sarili nila at doon nila malalaman yung sagot sa kanilang mga tanong. Si Hipon nga minsan, sinasabi niya kailangan daw magpakumbaba lagi si Kuya kasi sila daw bumuo sa pagkatao niya, di ba? So, yun. Kasi kung alam niyo lang si Nguso, sobra din yung magsalita, di ba? Kitang-kita naman yung kanyang kaswangitan. Sabi ni Madam Japanese name, shout out to you, to Sisiko Marilyn, I love you. Naku sis, sobrang saya natin dahil sa naging pasabog ng mahal nating bata before his 18th birthday, di ba? Amazing. Hindi nga ako magkanda-ugaga sa saya, di ba? Amazing. So amazing, di ba? Nagising siya sa katotohanan. He already felt the freedom of being, doing your things without somebody else dictating you, without someone shouting, without someone hitting, and without someone manipulating your life. O, di ba? That's a good thing din na nangyari doon, di ba? Yung nagagawa mo yung gusto mong gawin. Matulog ka hanggat gusto mo, kumain ka sa mga gusto mong kainin, na wala kang maririnig at hindi ka masasaktan. May malimutan ka mang gawin, at least walang papalo sa iyo. O, di ba? So, yun kasi yun. So, yun pa yun. So, sabi ni Sir Silitili, what? They are afraid of is the inventory. Yes, that's the best fear. That's the greatest fear na nararamdaman po nila sa ngayon. The inventory. Sir Silitili, alalahanin mo. Ano yan? Malaki-laki din yun. And one thing is, meron talaga siyang ginawa na talagang malaking kasalanan niya, di ba? Why on earth did you do that? We find ways. I already knew about it. Di ba? Pero hindi ko sasabihin sa inyo, tignan muna natin kung paano yung process na gagawin din nila. So sabi ko nga, Boy Scout dapat ikaw, Dave, lagi kang handa. Gawin mo yung mga sinasabi ko sa iyo and you will be protected by the law. Sabi ni Madam Marilyn, sa PA ni DM Angels, sinamahan lang daw mag-enroll ni Kuya ang kapatid at nakibanding lang daw si Kuya sa Nanay Apple. Sasabihin daw natin, umalis na sa Manalastas Fam. Hay, sige, managinip pa more. DM Angels, DM Angels, DM Angels. Ito sasabihin ko sa iyo, huwag kang magsinungaling. Okay? Huwag kang magsinungaling. Huwag mo nang pagtakpan si Ramil. Pinuntahan niya si Apple at tinatanong niya kung nasaan si Dave at pilit niyang hinahanap si Dave sa mga tao na alam niya na naging malapit si Dave sa kanila. Siyempre, ikaw ba naman wala ka bang utak? Alam mo, nahahanapin ka doon, pupunta ka ba doon? Di ba? Di ba? Isip-isip naman pag may time. Binibintangan niya ako, pilit kong kinuha si Dave. Sige, sabihin natin, pinilit kong kinuha. Pero kanino ko ba ibinigay? Yun kasi yung tanong, kanino ko ba ibinigay? Yun kasi, di ba? Huwag kayong magbibintang ng tao na hindi naman siya. Saka na lang, kapag nalaman nyo na talaga kung sino nga ba yung tao na yun, di ba? Ngayon, huwag kayong mag-iisip. Ngayon, pupuntahan nyo yung bahay, di ba? DM Angels, kung hindi totoo yung sinabi ko, bakit pinuntahan ni Ramil si Apple sa Maynila at hinahanap niya si Dave, di ba? Pagbalik niya, pumunta siya doon sa tao na inaalipusta niya dati dahil naghinala siya na doon pumunta. Di ba? Di ba wala nang way of communication? Di ba? So, ganun kasi, patalinuhan na lang dito. And then, di ba? Pagdating doon, wala ka naman nadatnan dahil wala ka naman talagang dapat datnan doon. Di ba? Bakit nung alam ko yung nangyari, bakit tumawag siya kay Apple, galit na naman siya kay Apple, di ba? Pinagalitan na naman niya si Apple dahil bakit ko daw nalaman agad-agad ang mga pangyayari at yung mga ginagawa niya. You see, DM Angels, am I telling a lie? Or am I telling the truth? Sa puso mo, alam mo ang sagot. Huwag kang sinungaling. Huwag kang adelantado, ha? Hindi uubra sa akin yung kasungitan mo, hindi uubra sa akin yung mga ano-ano mo dyan. Kung domineering ka, mas dominante ako sa iyo.
Di ba? So you see, kung hindi totoo na wala na si Dave, bakit niya hinahanap? Sige nga, kasi sinasagot ko lang naman yung mga sinasabi nila dito, pero I will address to you. Kasi ikaw yung nagsabi na sinabi nila dito. Di ba? Kung hindi nawawala si Dave, or hindi na bumalik si Dave sa kanila, ba't kailangan niyang hanapin si Dave kung kani-kanino? Di ba? Mag-ask pa siya ng help sa mga tao na wala namang alam kung saan magpupunta si Dave. Sabi ko nga sa akin yung tanongin. Ako alam ko kung nasaan si Dave. Why don't you ask me personally? Di ba? Tanongin niya ako kung nasaan si Dave. Grabe, oy. Kung kani-kanino pa kayo pumupunti, nawawaw malituloy kayo sa mga pinagagagawa ninyo. Di ba? So, huwag kang sinungaling. Kahit malaki yung channel mo, wala akong problema. Di ba? Hindi naman ako nakikipag-competition sa inyo eh. Di ba? Kailan naman yung feeling nyo, kompetensya nyo ako eh. Di ba? Maliit lang naman ako eh. Ano naman ako doon sa channel nyo na ilang libo ang mga subscribers niyo at mga views niyo, di ba? Pero huwag nyo gagawin or sasabihin na nagsisinungaling ako. Na si Dave yung nagsasabi ng gano'n. Narinig nyo ba yung sinabi ni Dave? Alam nyo ba kung anong sinabi niya? Di ba? Tapos sasabihin mo na hindi niya iwan si Tekram. Really? Ngek mo. Huwag kang magsalita ng hindi mo alam. Kasi kawawa ka lang ba? Sabi Madam Tita Igorota, hello Madam, andyan pa ba si Dave sa kanyang mama Apple? Nagtago na po, pinagtago ko po. Mabuti nga para magbanding sila habang bakasyon. Ngayon mo mapapatunayan, Ramil, ang kakayanan ng isang taong iyong inaalipusta. Di ba? Ang taong gusto mong kalabanin, dapat biniay mo muna ako. Megalabi ko nga, sending my support. So, yun po yun, di ba? Lalong-lalo na kung ginaganahan ako sa pagsasalita, hindi ko na kayo pinuputol, dinediretso ko talagang hanggang matapos. Sabi Madam Carmen Ascension, dati nakafollow ko kay DM Angel, pero nang malaman ko na pinagtatakpan niya si Ramil, exit na ako, matagal na. Ayun lang, di ba? Yun lang talaga. Saan si Dave ate? Sabi ni Jovit Vlogs, tinago ko na po. Pag tinago, ibig sabihin, hindi na sinasabi kung nasaan po siya. Sabi ni Madam Elvira's Love Channel, Kuya, just trust Tita Daisy mo. Huwag kang matakot, relax ka lang. Hindi ka nagkamali sa ginawa mong desisyon, relax. Now, enjoy mo lang, Kuya. Diba? So, relax ka daw dyan. Relax ka kasi. Huwag kang nag-iisip masyado. Okay? Huwag mong pagurin yung isip mo sa pag-iisip. We will do it gradually until the day comes. Okay? Sabi ni Madam Japanese name, yes, Sis Daisy. It's so amazing, diba? Ibahin nila kasi ang tahimik at pa-smile-smile lang, diba? Kaya nga diba? Hindi mo talaga kasi maarok kung ano ang nasa puso, isipan. Sabi ni Madam Marilyn, di kasi alam ni TR, Ma'am Daisy, na bukod sa may kakambal ka na, may bolang kristal ka pa, pero yung malaking kawa, nasa akin na. Ay, good news. Sabi ni Madam Marlene Sabado, may nag-PM Madam Daisy, nagkakagulo na daw sa mansyon, kasi daw hindi na daw matawagan si Kuya. Ang talino ko talaga, diba, Madam Arlene Sabado? Sorry binuhat ko na yung bangko ko. Na-preempt ko na po kasi, kaya ginawa na po natin ng paraan. O diba, huwag niyo akong ismulin. Malaking-malaki po ako, kitang-kita. Diba? Tama ko. Sabi mapag-post wagas, diba? So, yun lang po yun. Nakatago na po, itinago ko na po. So, hindi niyo po mahahanap. Kapag ako po naman ang magtago, hirap po talaga mahanap, diba? So, matulog ka na lang, magpahinga ka. Wala ka talagang malalaman sa akin. Hindi mo ako PPM. Wala kang malalaman sa akin. O gusto mo, punta mo ko dito sa Cyprus. Mamasahe ka lang naman ng 85,000. Ticket lang yon. And plus yung visa mo pa, diba? So, sabi Madam Elvira's Love Channel, sana hindi matray si Kuya sa paggamit ng tel niya. Baka matrace siya kung saang lugar na siya. Syempre, Madam BFF Elvira's Love Channel, tulad ng sinabi ko sa'yo, na-preempt ko na po yan. Kaya kahit anong gawin na, walay na po talaga, diba? So, wag hamunin ng mga taong bihasa, okay? Ay, sorry. Mabilis lang po kasi gumana yung utak ko, sorry po. Sabi ko nga natin, nakikita na po natin yung mangyayari, kaya alam na po natin yung dapat nating gawin. Ganun po kasi. Sabi Madam Arlene, Sabado, tumatawa si Kuya sa live mo, Madam Daisy. Sabi, kasi also wonderful camping. Wala siyang hawak kahit anong katibayan kay Dave kung ano relasyon niya. Ang mga pulis naman, they know what to do. Ma'am, hindi sila gagawa ng action na ikapapahamak ng mga pulis. Huwag mag-alala, Dave. So, huwag ka nang mag-alala. Sabi ko kasi sa'yo, di ba? Huwag ka nang mag-alala. Stay where you are. Diyan ka lang, relax ka lang dyan, di ba? Paspas ka lang dyan. Diyan ka lang muna, hindi ka naman masusundan dyan, hindi naman nila alam yan. Nag-iisip lang siya ng mga pangalan ng mga tao kasi nga hindi nila nahahanap. Ang nakakatawa is, tinawagan nila si Tito A, pinapahanap si Kuya Dave. Oh really? Sa akin kayo maghanap. Ako ang nakakalam. Huwag na kayo magtanong sa iba. Sa akin na lang po kayo tumiretso, di ba? Natawa ko sa inyo eh. Lapit-lapit lang, di niyo ako malapitan. How much pride do you have, di ba? Sabi ng kasi ni sa Wonderful Camping, I'm glad nandito ka talaga, sarap kausap eh. Sabi niya, sige Ramil, gawin mo, pilitin mo kuhanin si Dave, mag-double case ka, kidnapping and vowsy. Sabi lang, huwag pilitin na kuhanin ang hindi sa'yo. Mahiya ka sa balat mo. Anong karapatan mo? Ito na, di ba? Tinitay ko word karapatan, di ba? So dito kasi, is makikita natin talaga na wala siyang katiting na karapatan. Taluwas doon sa sinasabi ni Ann Villapa, doon sa post ko, sinasabi niya, tanging si Tekram lang daw ang may karapatan kay Dave. Dahil nga, kinahon daw niya doon sa hirap, dinala daw niya sa mansyon. Bakit? Ang tanong, di ba? Ann Villapa, nakikinig ka. Di ba?
Kaya lang naman kinuha niya to dahil alam niya na may susuporta. Without him taking Dave to his house, magkakaroon ba siya kung ano ang meron siya ngayon. At yung karapatan na sinasabi, sabi ko nga, ni katiting na dugo, wala siya kay Dave. And why don't you ask the lab? Kung ano nga ba ang kaisipan niya about you. Di ba? Nalaman ko na lahat. So, ano pa kayong sasabihin mo? Ano pa kayong itatago mo? Ano bang irarason mo sa mga tao na nag-aahang na mag-live ka upang sabihin mo ano nga ba ang nangyayari sa kanila? Di ba? So, why not? Mag-live ka, ikaw mismo magsalita. Don't ask your brothers to help you speak. You should be the one to speak. You are the owner of that YouTube channel. You should be the one speaking. Di ba? Ilabas mo ang tapang mo, di ba? Ang tapang mo, puntahan mo si Apple, pagkatapos, pipilitin mo alamin kung nasaan siya. Wow, grabe, super duper. Bakit? Porque ba mahirap lang yung tao, kakayanin mo na sa mga salita mo? Let's see kung kaya mo. Kala mo makakarating sa akin ng pagpunta mo doon kay Apple at pinipilit mong alamin kung nasaan si Dave, di ba? So yun, tinakbo ko na. Maasal ka na naman sa tawa ko, di ba? Magaling man ang natin, napaglilinlangan pa rin. So, lagi ko sinasabi, mga kasabihan, meron talagang karugtong yun. Meron talagang mangyayari ng mga ganon. So, you don't read between the lines, syempre, 80-80, so slow.